Magandang araw po muli sa inyong lahat. At kagaya ng dati, siyempre saan mapanig kayo ng Pinas naroroon o saan mapanig ng mundo. At sumatin pong muli ang pagpapala para sa araw na ito. Reaksyon na natin itong nangyari ngayong araw na ito. Itong napanood kong vlogger ang kanyang title, Duterte umiyak at kinansila ang nilangaw. Pansinin nyo kinansila daw yung nilangaw na maisog rally sa Bulacan. Ibig sabihin, nilangaw ay talagang may tao na. Ibig sabihin nilangaw, di ko kunti lang, parang ganun. Pero ba't may sinama siyang kinansila? Ibig sabihin kinansila, hindi natuloy. Pero dinugtungan niya ng nilangaw. Ganyang katindi. Itong vlogger na ito. At palagi akong nanonood dito. Diba? Ito nga madalas nagiging laman ng video ko dahil may laman ang mga sinasabi nito na alam ko na nakakadala ng tao kung hindi mo talaga papansinin yung kanyang mga pambubudol dito. Kaya ito madalas kong binibigyan ng reaksyon parati. At bali, sisilbi na rin nating paalaala ba? Kung maniniwala man kayo, hindi naman natin pinipilit na maniwala kayo. Basta yung sa akin, isa ring malayang pagpapahayag sa mga bagay na nakikita ko at naririnig. At pero siyempre bago tayo tuluyang pumalaot sa ating masinsinan muli na talakayan sa araw na ito, pakisubscribe mo naman ang muntikong himpilan makatangtambay. At pakilike na rin yung simpleng kalimbang na nariyan ay dut-dutin mo na. Para kung may bago man akong upload, palagi mo na itong mapapanood. Okay. Ang dami mga vloggers na nagsisipag-live dahil nga nung una hindi pa nila alam na hindi matutuloy nung maaga pa. Ang problema nga, medyo ayaw silang bigyan ng puwang doon na makapasok o makapag-ayos. Hindi ba nilalagyan niya ng mga malalaking speaker, ng mga maraming pagsasahis doon sa pinaka-entablado niya. Hindi, pinigilan sila na lupit nga isa abogado na panood ko, kaya lang yung haba-haba pa pag i-play natin yung. At panghuli nga ay, panghuli itong hinarangan ng truck, yung isang malaking truck, yung mismong harap ng binyo na kanila sanang pagdarausan. Yung tinatanong nila yung driver mismo, ayaw naman magsalita. Basta't sabi, hindi naman yan dyan magtatagal, basta't dyan muna yan. At yung mismong driver yung kinakausap nila. Sabi nung driver, sa may-ari mismo nung binyo na yun, nung lupain na yun, nung truck na yun. Di siyempre, marahil inutusan na ito na ilagay dun dahil nga siyempre pinipressure nga. At samantala, ilipat ka sa isang vlogger naman ay ipapakita naman sa iyo, hinarangan yung mga kalsada naman. Mga pulis naman ang humarang yung mga motor. Nakabalagbag talaga sa mga kalsada. At nitong dakong huli na nga, siguro mga alas 3 na yun, alas 4. Inannounce na nga nila na pospo na. Sinabi na nga ni PRRD na i-pospo na, i-cancel na dahil nga sa para na rin maingatan din ba yung mga taong dadalo o yung posibleng gulo pa ng pwedeng idulot mo ng mga siyempre nakikita naman talaga na ginigipit. Samantalang napapayag na nila yung may-ari ng lupa na nakila nga daw di umano nila yun, sabi ng mga ilang vlogger. Tapos nga nung mismong araw na nga ito, yun, siguro gumawa na ng pang mismong local government, yun na lang ang ating iturong may kagagawa nito. Tapos po na nga, ito, kaya napareaction nga na naman na ulit sa vlogger na ito. Parang kung laitin kaya nito ang tao, parang sa pakiramdam niya, siya lang talaga yung marunong at siya lang talaga yung malinis at matinong tao sa mundong ito. Kaya hindi naiwasan na palagi ko isasabit sa mga paggawa ko ng vlog ang taong ito. Dahil nababasa ko rin mismo sa mga comment, talagang tuwan-tuwa sa mga sinasabi niya na halos talagang panglalait ng labis-labis sa mga kapwa niya Pilipino, kung Pilipino nga ito. Itong vlogger na ito, pakinggan niya. Of course, SMNI rally yan, may pera dyan, may binibigay na, binabayaran yung mga kwan dyan, yung mga uma-attend dyan. At syempre, dala rin ng takot o dala rin ng katangahan nila, yung binibiktima ni Kibuloy. Yung
pananalita niya yan. Yung dumadalo daw sa rally, katulad nung ginanap dun sa Liwasang Bonifacio, may pira daw na binibigay dun. At saka dala ng katangahan. Talagang hindi ko mapalampas talaga. Kahit sabihin natin na itong vlogger na ito, talagang karespi-respito talaga. Hindi mo akalain na isang katulad ko lamang maaaring isipin mo sino ka ba naman para pumunat batikusin ng ganitong tao. Dahil alam ko naman ito expert view opinion ito, taong ito. Political strategist. Tapos, master sa PR din ito. Public relation master ang taong ito. O biro mo, iisipin, isa lang tayo ritong garapata sa taong ito. Pero tingnan nyo naman ang sinasabi niya, sinasalita niya. Sa kanya nagmumula ito at ito ang nagpapainit din siyempre. O kaya siyempre isa rin tayong ordinaryong tao. At hindi maiwasan na para tayo nasasagi din sa ganitong pananalita ng taong ito. Binabayaran ng pira at dala ng katangahan. Di ba ang sama ng pakinggan, ang sakit sa loob na marinig mo sa ganitong tao, ganito ka eksperto, ganito ka husay, ganitong pananalita. Di ba? Tuloy natin to. Yung mga ordinaryong, yung mga tao na mga walang pinag-aaralan masyado, kaya yun na lang naniwala sa kanya. Kaya yun ang nabubulan niya na umattend dito sa rally. Pero hindi nga nila sinustain yun Ang lalait niya, binayaran ng pira, mga tanga, walang pinag-aralan. Kung malapit lang ito, hamun kasing edad lang kami. Patibay na lang kami ng kung sinong unang hikain. Lahat ng masasamang pananalita talaga ikakapit ng taong ito. At paano susunugin ko kung paano naman ang pagkatao nito. Palibasa nga linya nga yung tinatawag na political strategy. Siyempre kasama na rito yung mga fake news na yun, yung propaganda na ginagawa niya. Katulad nga nito, balikan natin tong kanyang titulong ito. Umiyak daw si Duterte dahil nga kinansila yung nilangaw na maisog rally. Pwede naman yung sabihin lang dito na kinansila. Dahil yung nilangaw, wala pa lang nilalangot, hindi nga natuloy, wala pa ng tao. Ang naroon yung tinatawag niya ng mga garapata vloggers. Lahat nga ng uri ng tao, kinukot niya at inaalipusta ng taong ito. Yung tawag doon sa mga vloggers doon, mga vloggers na nagko-cover nung maisog rally, garapata. Ang tawag naman doon sa mga dumadalo, yung mga ordinaryong tao. Hindi ba may mga kabataan din doon? Halo-halo yung taong umaatin doon, binabayaran ng pira, mga tanga, walang pinag-aralan. O ano pang, ngayon, anong maaaring ibilta mo sa ganitong klase ng tao na karespi-respito? Mag-vlogging man yan, o magpolitika man yan. Talagang naroon na siya. Pero tignan mo kung gaano ka salaulang dila ng angas niya. Para naman matauhan ito. Ang totoo, ang tali nito, ginagamit nito sa pambubudol din ng kapwa niya. Na yung sinasabi niya na mga walang pinag-aralan, mga tanga. Itong mga sangayon dito sa kanya, yung mga nagko-comment. Ito rin yung tinutukoy na tanga nito. Kaya lang, ipalibasa nga tanga yung mga nagko-comment dito. Hindi nila nalalaman na sila'y kasama sa nilalait ng master vlogger na ito. Na ito yung expert opinion nga ito. Political strategist. Nasa kanya na nga lahat. Mayaman, negosyant, businessman. Pero ang ibig kong sabihin, kahit ganito ang kalagay niya sa buhay, huwag naman yung masyadong alipustain ang mga Pilipino, yung mga ordinaryong tao. Hindi ba porque dumadalo sa ganong peaceful na rally, katulad nun, yung dinaos sa Liwasang Bonifacio. Hindi naman talaga rallying ordinaryong, talaga namang kumakanta lang din yung mismong mga membro ni Tubuloy. Pero ang tinutuko niya, binayaran. Mga tanga, mga walang pinag-aralan. Ganito ba ang mga expert? Ito bang marinig mo sa kanya? Ito ba ang kailangang kasi ng kanyang mga labi para sa mga taong katulad natin? At ipinapabaya ko sa inyo paano natin dapat ituring ang ganitong klaseng
kagalang-galang na tao at karespi-respeto. Katulad ng vlogger na ito. Hindi ko to lulubayan, basta ito makikitaan ko ng ganitong mga pagmamalabis. Okay, balik tayo rito sa pinag-uusapan natin, itong pagkansila sa Maisog Rally. Gaganapin ngayong araw na ito, gaganapin sana dyan sa Bustos, Bulacan. May ilan pa akong nabuksan dito, napanood kanina. Dahil both side naman tinitingnan ko rin para makuha naman natin yung mga side nila, yung mga panig nila, para hindi naman tayo parating nagwa one-sided. May napanood ako lumilitaw na ang may pakana nito, lahat ng mga pagpigil na ito, ay si Madam Lisa, ang mismong asawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, si Marcos, pero hindi siya, ayaw niya talagang gumalaw, ayaw niya talagang magsalita. At sa ganitong mga desisyon, pinapauba niya rito kay Madam Lisa. Parang gano'n lang lumilitaw na pangyayari dito. Bakit? Makatwiran ba ito? Sa pananaw ko lang. Siguro makatwiran ito. Bakit? Kasi nga, si Marcos at si Sara, pinapakita naman nila na hindi sila talaga nagbabago. Isa pa rin, unity pa rin talaga silang dalawa. Na pinapalitan nila at pinapakita rati sa tao. At si VP Sara naman, sa side din naman niya, siya rin, hindi siya bumibitaw sa gobyerno ni Marcos bilang isang ipakita rin na yung unit team ay naroon pa rin at talagang nagtatrabaho naman ng tapat silang dalawa. Dahil yun naman ang pinag-usapan nila, ayon na rin sa kanya. Na sila, pag sila ay nasa pisto na, wala naman silang gagawin kundi ito pa rin yung kanilang sinumpa na mga tungkulin kung ano man yun. At samantalang ang kanyang ama naman, dating Pangulong Duterte. At sa side nga ni VP Sara, tahimik naman siya. Ang nangyayari tuloy, silang dalawa, parang nagiging lang, ng totoong ba ngayon na nangyayari ng Duterte at Marcos. Mga nais gawin ni Pangulong Duterte. Alam naman natin, siyempre, kahit sabihin natin peace rally yun, wala may magagawin dun kundi ilantad yung mga kabulukan ng administrasyon. Siyempre nalalaman naman ito ng gobyerno ni Madam Lisa. Di siya naman ang gagawa ng paraan para ito hadlangan at pigilan. Para hindi naman masyadong kumbaga mawasak yung reputasyon ng gobyernong ito. Siyempre lalo ng Pangulong Marcos. Tikom lang ang bibig ng dalawang para nakikita natin dito na tinatago lang nila ang totoong dilim sa pagitan ng dalawang ito, dating unit team.